Mapayapaan at mapagpalang araw ang sumaating lahat. Elder Jonathan Dooma po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Today, God will give you your most powerful weapon, His love and mercy. Give thanks to Him and have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama, ay matibay na pag-asa. Tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8 na ganito ang sinasabi. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. His infinite grace, yes, His infinite love, saved us from the bondage of sins. He resurrected us with Him from death due to our sins. We have been bought for a price, His redeeming blood. He laid His life for us to live. We are now alive in Jesus Christ. He lives in us and us in Him. We have to follow Christ and be His disciple. We have to attain the fullness of His image, be holy as Christ is holy. Ang kanyang walang hanggang biyaya. Oo, ang kanyang walang hanggang pag-ibig ay nagligtas sa atin mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Binuhay tayo kasama niya mula sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Binili tayo sa halaga ng kanyang banal na dugo. Inihandog niya ang kanyang buhay para tayo ay mabuhay. Tayo ay buhay na ngayon kay Kristo Jesus. Siya'y nabubuhay sa atin at tayo'y nabubuhay sa Kanya. Kailangan nating sundan si Kristo at maging mga alagad niya. Kailangan nating marating ang kaganapan ng Kanyang larawan. Maging banal, gaya ng kabanalan ni Kristo. Hindi natin maitatanggi na ang pagpapala ng Diyos sa atin ay sumasagana. Dahil diyan, dapat ang ating papuri sa Diyos ay nag-uumapaw. Kaya't ating pakinggan ang Agape Choir sa kanilang awit na pinamagatang Sumasaganang Pagpapala. Hosana, Hosana, purihin ka. 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 Hosana, Hosana, purihin ka.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos
kay Kristo Jesus. Malaki na po ang isinulong ng teknolohiya. Pinabilis ito ng maraming mga bagay at pinaginhawa nito ang maraming bagay. Halos online na ang lahat, mula sa pagbili, pagkuha ng serbisyo, maging ang pag-aaral, maging ang pagtatrabaho ay may option na magawa mo ito nang hindi ka aalis sa bahay. Ito na ang buhay na kinamulatan ng ating mga kabataan. Na dahil dito, napakalaki ng dependency ng maraming kabataan sa gadget, sa mga mobile technology. Paano ba natin haharapin ang sitwasyong ito? Mali po ba ito? O ito'y okay lang? Atin na pong tunghayan ang kasagutan sa pamamagitan ng paborito nating segment. Dito ko bumabata, ang Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Andrea Borja. Muli po ninyong matutunghayan ang isa na namang makabuluhang pagtatanghal ng segment na ito na pinamagatang Youth Worshiping God. Sa diwa at espiritu na nasusulat sa Ephesians chapter 5 verse 15, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Magpakapantas o magpakawise sa lahat ng ating gagawin at uugaliin. Ito ang isang tatak ng kabataang Kristiyano na siya ring layunin ng segment na ito na malikha sa lahat ng tumatangkilik ng programang ito. Kaya't ang episode na ito na aming ipaglilingkod ay naglalayon na maipakita ang hindi magandang naidudulot sa mga kabataan ng sobrang paggamit o pagdepende sa teknolohiya, kasama ang ilan sa mga paraan upang makatulong na ma-overcome ito. Kaya naman, kayo ay aming inaanyayahan na tunghayan ang aming pagtatanghal na pinamagatang Technology Dependency and How to Overcome. Sa panahong ating ginagalawan, nalalaman natin ang kahalagahan at malaking bahagi ng teknolohiya sa ating buhay. Hindi maikakaila ang mga pakinabang na dulot nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay at pakikisalamuha sa ating kapwa. Ngunit, ang sobrang paggamit ng technology gaya ng mobile phones at other gadgets or devices ay maaaring magdulot ng addiction o ang sobrang pagdepende sa teknolohiya. Kasama na rin dyan ang addiction sa social media at online gaming. Mula pagising sa umaga, kadalasay mobile phone agad ang iyong hinahanap at tinitingnan. Sisilipin kung ano na ba ang latest updates sa lumipas na oras mula nang ikaw ay natulog hanggang magising. Tila natatakot kang mapag-iwanan o mahuli sa balita. Tila nakararamdam ka ng anxiety o pagkabalisa kapag hindi mo palaging hawak ang iyong mobile phone at hindi ka updated sa online or digital world. O di kaya na may nakararamdam ka ng matinding pagkapagod kapag ikaw ay hindi nakapaglalaro ng iyong paboritong online games. Ang sobrang pagdepende sa teknolohiya ay maaaring magdulot ng iba pang hindi magandang pangyayari gaya ng cyberbullying, pagbaba ng social interaction o pakikipag-ugnayan sa ibang tao, at mga negatibong epekto sa physical and mental health ng isang tao, lalo na sa mga kabataan. Bilang isang kabataan, hindi naman masama na maging masaya at i-enjoy ang technology. Sabi nga sa Ecclesiastes, chapter 11, verse 9, "You who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in the days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you into judgment." Opo, huwag nating kalilimutan na anuman ang ating gawin o gagawin, hahatulan pa rin tayo ng Diyos batay sa mga naging pasya natin. We will reap what we sow. Ika nga sa Galatians chapter 6, verse 7.
Ang pag-iwas sa pagkagumon o adiksyon sa teknolohiya ay nangangailangan ng conscious effort at pagkakaroon ng healthy habits. At huwag nating kalilimutan, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Kaya tiyak na kayang-kaya nating pagtagumpayan ang laban ukol dito. Narito ang ilan naming nakalap na ideya upang makatulong na maiwasan at ma-overcome ang technology addiction or dependency. Una, set clear boundaries. Maglagay ng malinaw na hangganan sa iyong paggamit ng teknolohiya. Dapat mong tukuyin ang partikular na oras sa paggamit ng gadgets at maglaan ng tech-free zones o mga oras na hindi ka dapat gagamit ng technology gaya ng smartphones at computer. Halimbawa ng mga tech-free zones ay habang kumakain o ilang minuto o oras bago ang iyong pagtulog. Panatilihin ang boundaries na ito upang mapanatili mo rin naman ang healthier relationship with technology. Ikalawa, practice mindful technology use. Sa madaling salita, magkaroon tayo ng disiplina sa paggamit ng anumang technology. Hindi po natin matututulan ang katotohanang nasusulat sa Biblia tungkol sa masamang epekto ng kawalan ng disiplina o self-control. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Proverbs chapter 25, verse 28. Kaya ingatan mo ang paggamit ng teknolohiya at ang epekto nito sa iyong kapakanan. Regularly assess your habits and reflect on whether you are using technology as a tool or if it is becoming a compulsive behavior or nagiging obsession na natin ang paggamit nito. Kapag gumagamit ka ng gadgets, practice mindful and intentional usage. Maging aware ka sa iyong layunin sa paggamit ng isang device o app at magtakda lamang ng specific tools or time limits. Take breaks and avoid excessive use and mindless scrolling through social media sites that can lead to time wasting. Ikatlo sa mga ideya o pamamaraan upang maiwasan ang addiction sa technology ay prioritize human connection. Bitiwan mo muna ang iyong cellphone at bumuo ka ng makabuluhang relasyon sa iyong kapwa, lalo na sa iyong pamilya. Mainam na makipag-ugnayan o makihalubilo sa kanila ng face-to-face o ng harapan. Be more present in offline world. Ika nga. Parapat din na mag-schedule ng oras para sa pakikisalamuha o social interaction, pagkakaroon ng libangan, at pakikilahok sa mga aktibidad na hindi involved ang screens. Ang pagbuo ng matibay na koneksyon sa offline world ay maaaring makatulong na mabawasan ang pagdepende sa teknolohiya para sa iyong social fulfillment. Sa kasunod nating pagtatanghal, tatalakayin natin ang 4 pang tips or ideas kung paano natin maiiwasan o ma-overcome ang technology addiction o dependency. Nawa ay naging makabuluhan ang aming pagtatanghal at sana'y patuloy nyo kaming samahan sa mga kasunod pa naming pagtatanghal na nagpapakita ng saya ng buhay bilang mga kabataang naglilingkod sa Diyos. Dito lamang sa Youth Worshiping God. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal, sa walang sawang pagsubaybay, panunood, lalo po sa mga kapatiran ng kabanal-banalang iglesia, dyan sa probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, some part of Quirino, Mountain Province, Kalinga, at sa kanilang tagapangasiwa, ang kapatid na Philip Luciano. Maraming salamat din po sa lahat ng mga kapatid na nag-share ng link ng ating live telecast. At sa lahat ng mga nanonood na hindi pa namin kakilala sa kasalukuyan, maaari po kayong mag-text, maaari kayong tumawag. Sumainyo nawa ang biyaya ng Panginoon sa panibagong araw na ito. At nawa ay makasama namin kayo sa muling pagtatanghal ng programang Blessed Day. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin.
Ating pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, Aba, aming Hari, aming Panginoon, napakadakila mo sa buhay namin. Hindi ka nagsasawang pautangin kami nito. Hindi ka nagsasawang ingatan kami sa bawat araw ng aming buhay. Tinutulungan mo kami sa aming paggising. Tinutulungan mo kami sa maghapon ng aming mga buhay. Sa umagang ito, salamat po Panginoon sa mga aral, sa mga pagtuturo mo. Nawa ay magamit namin ang mga technology sa mga panahong ito, lalo ng mga kabataan, sa kapakinabangan ng aming kaluluwa, sa mga paglilingkod namin sa iyong dakilang pangalan, sa pangangaral namin sa ibabaw ng sanlibutan, sa WeCare, upang kung magkagayon makita mo po ang mga technology, ang mga gadgets, ginagamit po namin na maging kasangkapan sa pagtatanghal ng iyong dakilang pangalan. Tulungan mo po kami sa bawat araw ng aming mga buhay. Gabayan mo pong palagi ang staff ng Blessed Day sa pangunguna ng aming MP, sa pagtulong ng maraming mga kasama upang kung magkagayon, Panginoon, makapaglingkod kami sa buong kapatiran, makapaglingkod kami sa maraming mga tao, maakay namin sa maliit na paraan, maging kasangkapan kami na makasama sila, napupurit dadakila sa iyong maluwalhating pangalan. Pinagtatagubilin po namin sa iyo, hindi kami nagsasawang dumalangin sa iyo. Ang maghapong ito ng aming mga buhay, tulungan mo kami't gabayan. Ang lahat ng ito'y aming pasalamat sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat.